Ang Pilipinas, isang bansa ng kagandahan at potensyal, ngunit nabibigatan ng korupsyon at hindi pagkakapantay-pantay. Ang Noli Me Tangere ni Rizal, sa pamamagitan ng trahedyang karakter ni Sisa, ay naglalantad ng mga ugat ng mga problemang ito. Ang buhay ni Sisa sa nobelang Noli Me Tangere ay sumasalamin sa mga mapait na karanasang tinahak ng mga maralita at mga inaapi noong ika-19 na siglo. Ang maling paratang laban sa kanyang mga anak na sina Crispin at Basilio ay nagpapakita ng pag-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng katarungan para sa mga mahihina. Ang taos-pusong pakiusap ni Sisa para sa tulong ay hindi pinakinggan. Ang pagkawala ng kanyang mga anak, kasabay ng mapang-aping sistema ng lipunan, ay naglubog sa kanya sa laot ng dalamhati. Mga anak! Isang paalala ng malupit na epekto ng opresyon sa mga taong sambayanan. Sa patuloy na daloy ng buhay ni Sisa, lalo siya kailangan ng pakalito at unting-unting na palayo sa realidad. Siya ay naging biktima ng lipunang mapang-api at ito ay nagsugat sa kanyang isip at damdamin. Kalakip na rin ang kawalan ng pagkalinga sa kaniyang pagdurusa at pag-isip. Sumasalamin sa kawalan ng lakas na Sisa ang kalagayan ng mga Pilipinong biktima ng matinding korupsyon, pang-aagaw lupa at mapang-abusong mga polisiya. Isa itong paralelismo ng karanasang sumugat sa ragal at dignidad, isang kirot na patuloy pa rin na sinasalamin ng ating lipunan. Kahit may mga munting pagbabago, patuloy pa rin maririnig ang mga yakap ng korupsyon, inekwalidad at labis ng pag-aabuso ng kapangyarihan. Sinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere upang pagnigasin ang diwa ng mga Pilipino, gisingin sila sa kawalang katarungan ng lipunan at ipakita na sa pamamagitan ng edukasyon at dangal ay maiaahon nila ang sarili tungo sa tunay na pagbabago. Ang tungkuling pansibiko o civic duty ay ang pagkaroon ng saysay laban sa kawalang katarungan, pagdemanda ng pananagutan mula sa mga naglilingkod at ang pagsuporta sa mga organisasyong nagproprotekta at napinaglaban ang karapatan ng lahat, lalo na ang mahihirap at inaapi. Ang dinanas ni Sisa ay paalala sa ating maging mapanuri at matatag sa pagdaguyod ng karapatan. At hamunin ang sistemang patuloy na nagpapalaganap ng kawalang pantay-pantay. Hayaan nating maging panawagan ng habag at pagkilos si Sisa. Dapat tayong manindigan sa pagkakaisa sa mga naghihirap at magsikap ng sama-sama at ipaguyod ang isang makatarungan at pantay na Pilipinas. Ang trahedyang sinapit ni Sisa ay paalala na ang labis na kawalang katarungan ay uhaw sa tunay na aksyon. Ipagkaloob natin sa Kanya ang karangalan sa pamamagitan ng pagyakap sa mga adhikain ni Rizal at sa pagtindig para sa isang Pilipinas kung saan ang hustisya at pag-asa ang nangingibabaw.